Umalma ang mga senador sa akusasyong sila ang dahilan sa pagkamatay ng 200 pesos wage hike bill matapos sabihin ng House spokesperson na ayaw makipag-usap ng Senado. Ang naturang pahayag tinawag ng mga senador na malisyoso, walang basihan at isang desperadong pagtatangka para ilhis ang sisi mula sa Kamara. Si Troy Gomez magbabalita. Uminit ang sagutan sa pagitan ng Senado at Kamara matapos sabihin ng House spokesperson na si Princess Abante na ang Senado umano ang pumatay sa 200 peso wage hike bill. Pero ayon sa mga senador, hindi lang ito kasinungalingan kundi isang tahasang pagbaluktot sa katotohanan. Aral muna bago putak. Yan ang matapang na sagot ni Senador Joel Villanueva matapos akusahan ng Kamara ang Senado ng pagtanggi sa kompromiso. Aniya matagal nang naipasa ng Senado ang panukalang 100 peso na dagdag sahod noong Pebrero taong 2024 pa. Samantalang nitong Hunyo 4 taong 2025 lang, ipinasa ng Kamara ang kanilang bersyong 200 piso. Isang linggo bago magsara ang Kongreso. Hindi rin nagpahuli si Senate President Chis Escudero. Tinawag niyang classic case of passing the buck ang ginawang pagturo ng sisi ng Kamara. Gate pa ni Escudero, kung talagang seryoso ang Kamara na aprubahan ang panukala, sapat na ang simpleng mosyon sa plenaryo para tanggapin ang bersyon ng Senado. Para naman kay dating Senate President Mig Zubiri, malinaw ang layunin ng Senado at ito ay ang makapagpasa ng mga panukalang makatarungan at praktikal para sa mga manggagawa. Pero tila hindi iyon ang layunin ng Kamara. Mas lalong nainis ang mga senador nang biglang umatras ang House panel matapos sabihing ayaw sa kanila ang Senate version. Pero sa gabi, ng huling araw ng sesyon lang sila nagpadala ng sulat ng pagtanggi. Kinestyon din ni Escudero ang kakulangan nila sa datos para patunayan na kayang isakatuparan ang 200 peso wage hike. Sa gitna ng palitan ng maanghang na salita, malinaw ang sentimiento ng Senado na hindi sila ang pumatay sa wage hike bill. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.